Mahalaga po sa taong may anxiety na ipaalam nyo po sa magulang nyo, hindi sa pamilya nyo. Malaki pong impact nun, malaki pong naitulong nun sa inyo na malaman po nila. At saka yung mga kaibigan mo na nagsusupport po sa iyo, ipaalam nyo po yan sa kanila. Mas maganda po yun na malaman nila kasi habang may tinatago ka sa kanila na sinasabi nga nila na mental problem, huwag po ninyong suluin yan. Mas maganda po na ipaalam natin kasi habang may nagkukumport po sa inyo, halimbawa ito asawa mo, kapatid mo, magulang mo, naiintindihan ka rin po nila kahit paano. Mayroon po talaga na iba, ipapaliwanag ko na rin po sa inyo na hindi po talaga sila nakakaintindi. Hindi ka nila naiintindihan. Kasi iniisip po nila na nagkukunwari ka lang, iniisip po nila na nagbibiro ka lang. Kasi nakikita nila sa pagkatao mo, nakikita nila sa aura mo, o di ka sa itsura mo na ito naman tong tao na to ganitong nararamdaman nakikita ko naman parang walang sakit. Mga ganun po yan. Kaya kailangan, pag mga ganun po ang nagiging reaction nila sa inyo, iwasan mo po siya, yung mga nagbibigay ng negatibong pag-iisip sa inyo. Kasi mas lalo po kayong matatakot dyan. Mas lalo po kayong mahirapan, mas lalo pong lumala ang inyong pag-iisip. Kaya ganun po, mas maganda na yung mga piliin nyo rin po yung mga pagsasabihan ninyo. Sasabihan nyo po kaya ng magulang mo. Imbes na maawa sila sa iyo, tulungan sila sa iyo, magagalit pa, yan, medyo iwasan mo po siya. Pero kailangan, gawan mo po ng paraan na ipaintindi mo muna sa kanya na may ganun kang kondisyon. At saka ipaliwanag mo talaga sa kanya na ganito, ipapanood mo yung mga videos, may mga ganito pala, may mga anxiety pala, ganito pala yung mga sintomas ng anxiety, na wala naman pala talagang sakit, di ba yung mga nangyayari nga sa atin. Kaya kailangan, pag alam mong nakakaintindi siya sa atin, o di kaya di man siya nakakaintindi, siya yung iwasan mo. At saka doon ka sa mga nakakaintindi sa'yo. Kailangan po natin yun. Huwag nyo pong suluin yan. Kasi may sintomas po kasi na mga ganun. Yung parang natatakot ka na malaman nila. Natatakot ka na baka ano sabihin nila kung bakit ganun. Kasi pag nalaman nila ganun, sabihin nila, nababaliw ka na yata sis o bro. Mga ganun. Mahirap po yun. Mas lalong magti-trigger isip nyo. Kaya kailangan, ipaliwanag mo talaga sa kanya para maintindihan nyo rin. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, huwag nyo pong suluin yan. Mas maigi po, mas maganda po yun na ipaalam mo po sa kanila. Lalo sa magulang, hindi kaya sa mga best friend mo talaga. Baka yan pang makakatulong sa iyo, yan pang makaintindi sa iyo. Baka isipin niya, ganito, ay, opo, kasi napanood ko na yan kay Kuya James. May mga video ako napanood ng mga ganyan na may mga mental problem. Totoo yan. Kaya ikaw sis, naiintindihan kita. Ikaw bro, naiintindihan kasi nakikita ko yun, alam ko yung may mga ganun anxiety Kasi ang anxiety pala pag hindi mo talaga alam, wala kang idea tungkol sa anxiety, hindi mo alam kung hindi ka talaga makapaniwala na, uy, may ganito palang sakit, may ganito palang condition, may ganun talaga, totoo. Kaya kailangan mo talaga na ipaintindi. Kaya po, huwag niyo pong suluin yan. Ipaalam niyo po sa magulang mo, kapatid mo, baka nakatulong. Sabihin pa ng kapatid mo, ay, lagi ka lang mag-relax, kuya, lagi lang po kayo mag-relax, kasi alam ko, napakahirap yan. Mga ganun, na hindi mo alam na pala nila. May mga ganun kasi natatakot ka na malaman nila. Kaya yun po, mas maigi po na ipaalam niyo po sa kanila. Kaya sa akin, tamang-tama po yun ang gagawin ninyo. Makipag-usap po kayo sa mga nakakaintindi sa inyo, diba? Kaya sa akin, pag may mga nagchat-chat, may nagtitext, o di kaya tumatawag, pag gusto nila kausapin ko, o sila sabi ko, tawag ka, o di kaya kung wala kang load, i-text mo sa akin, i-chat mo sa akin yung number mo, tatawagan kita. O diba, maraming nagpapasalamat dahil po naiintindihan nila. Mayroon naman na tumatawag, nagkataon na busy ako, hindi ako makapag-advise ng maayos. Yun, medyo iniisip siguro nila na, si Kuya James, limitado lang mag-advise kasi nga, ganon. Hindi po, minsan kasi talaga busy ako, diba? Kadalasan naman po mga nakakausap ko, nagmamaniyo pa po ako. Kasi sabi ko nga sa kanila, naka-8 po ako ngayon, nagmamaniyo ako. Kasi nasa trabaho din po ako, ganon po yung mga ginagawa. Kaya ganon po, pakipaalam po ninyo sa kanila para mas maintindihan ka po. Huwag mo kagad pangunahan sa sarili mo, ang isip mo na, baka ano lang sabihin ito sa akin, baka sabihin lang niya na nag-iinarte lang. Kaya yun po, sana makatulong po sa inyo ang video na ito. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa aking mga subscribers. Sana gumaling din po kayo.